Good evening. How are you tonight? You're all filled by the Holy Spirit. You know, I remember when I heard the song, "The Lord is my tower." In one of the conventions in Northern California that I was invited to speak to, our music there is Steve Cuba. He is the original of the song, "The Lord is my tower." Alam niyo, ang Pilipino mo, meron tayong katangian in all areas. Kaya ang Pilipino kalat sa buong mundo. Maging sa renewal, nakikilala na rin ang Pilipino sa ibang bansa. Why? Tayo lang ho ang may gift na after the talk, may closing prayer. At talagang sinasabi natin, pag nagdasal ang Pilipino sa closing prayer, talagang kuha ang damdamin ng tao. Di ba ganyan naman din? Amen? Yun ang meron tayo sa ibang bansa. Kasi ang mga puti, after the talk, wala na. Kaya nga kay Steve Cuba, nakipag-coordinate pa ako ng isang song na yung makaka-touch ng melo na baback up sa closing prayer. But anyway, tonight I will be speaking about attachments. Do you have attachments? Yes. Hello? Hi! Pakisabihan mo nga yung katabi mo, meron ka bang attachment? If we will try to look kung ano talaga ang kahulugan ng pagsunod kay Kristo. The meaning of Christ's Lordship is to detach. Are you servants of the Lord? Yes. Then you are not excluded when it comes to detachment. Ako, I strongly believe, yung mga nagsiseryoso, pakiulit na yung word nagsiseryoso. Bakit ko dinigay yun? Sapagkat hindi lahat na naglilingkod seryoso. Naniniwala ba kayo? Yes. At alam ng Diyos ang mga nagsiseryoso sa hindi. Yes. Sapagkat kung nagsiseryoso ka sa pagsunod sa Diyos, I do believe, unti-unti kanyang aalisin sa comfort zone. Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo? At hindi madali yun. I'm telling you honestly, hindi madali yun. Many people are serving the Lord because they feel good. Do you agree? Masarap ang pakiramdam. Pero meron isa pang higher level sa paglilingkod. Masarap maglingkod sa Diyos, hindi dahil sa pakiramdam mo, masarap. Masarap maglingkod sa Diyos na may kasamang tiisin. Bulungan mo yung katabi mo. Marunong ka ba mag-tiis? Kaya mo bang magtiisan ng asawa mo? Okay. We came to know that Jesus will only come to rule our lives if we surrender ourselves to Him. Tama po ba? Amen. We know that this is the only way. Wala nang ibang paraan, ito na. But we also know that many people find it real hard to surrender themselves to Jesus. Tama din po ba? Now, the question is, what is holding them back? Ano ba ang pumipigil sa mga ito? Now, we may have serious reasons, but usually these are our inordinate attachments. Pakiulit nga yung word, inordinate attachments. Inordinate attachment. Now, what is an inordinate attachment? The word inordinate means not in order. Not in order. Hindi na tama, wala na sa lugar, hindi na naaayon, o hindi na maayos. Inordinate attachment. So, inordinate attachment, therefore, is that attachment which is not in order. It is not in conformity with the order established
by God. I would like to repeat that. Inordinate attachment is an attachment which is not in order. It is not in conformity with the order established by God. Now listen, attachment is normal to man. Take note. Normal yan sa tao. Okay? For instance, children are by nature attached to their parents and vice versa. Husband and wife, pakitignan nyo nga ang inyong mga misis. Misis, pakitignan nyo ang inyong mga mister. Husband and wife to each other, a person to his personal possessions or to his accustomed environment. Now take note, bibigyan ko din ito. There is actually nothing wrong about these attachments. Ulitin ko. There is actually nothing wrong about these attachments because they are willed by God. Amen. Amen. Bigay sa inyo ng Diyos ang pamilya. Mrs. mo, Mr. mo, ari-arian mo, bigay ng Diyos. Mga anak nyo, bigay ng Diyos. Now, what makes it wrong? What makes it wrong or inordinate is when they draw us away from God. Am I clear? Is it possible? Is it possible? Yes. I don't consider you a new community. Ilang years na kayo? 30. Nagbibinata o nagdadalaga? Teenager. 30. 32 years. Oh my God. Hallelujah. Dapat may mga anak na kayo. Sabihin chapters, di ba? But anyway, so hindi na kayo new community. 32. Mas matagal pa kayo sa community namin. Okay. Such attachments may be classified into 3. Tatlo lang ang iingatan natin maging inordinate. Tatlo lang. Attachment to persons, attachment to places, and attachment to things. Attachment sa tao, attachment sa lugar, at attachment sa bagay. Now, it really does not matter whether we are attached to just one or all of them. The fact is, we are still attached. We are tied down to it just like a dog tied down to a post. Di ba kapag ang aso tinali mo sa isang poste, ang mapupuntahan niya, limitado lang. Correct? Hindi siya pwede maging all the way. Limitado lang ang maaabot niya. Yan ang mga may attachment. Okay. We can go only as far as the length of the chain or rope that ties us down. If we are attached, we cannot go all the way in surrendering ourselves to the Lord. Yan ang lagi ko sinasabi sa aming asosasyon ng mga Catholic lay preachers. Mahirap sumunod kay Lord all the way. Maraming sa ating sumusunod sa Diyos, may kondisyon. Lord, after office hour, magtatanggap lang ako, Lord, ng talk after office hour. Kaya hindi sila mapunta sa malalayo ang lugar. Eh si Lord, pag nagbigay ng utos go and make disciples of all nations. Pakiulit nga yung salitang nations. Ano ba yung nations? Bansa. So di mo pwede go and make disciples to all barangays. Bakit? Tied down nakatali. Amen? Yung mga full-time, may authority magsabi nito. Pero hindi full-time na. Takot na nila. Amen? Ba't tingnan natin yung tatag.
So as I've said, attachment to persons, places, to things. And you can only go as far as the length of the chain. Focus tayo sa una, attachment to persons. Now, attachment to persons, may tatlo ritong nakapaloob. Okay? Nakapaloob. Family relations, business or occupational associates, social relations. Mga unahin natin ang family relations. Listen to what Jesus says in Luke chapter 14 verse 26. Listen carefully, my dear beloved. If anyone comes to me without turning his back on his father and mother, his wife and children, his brothers, sisters, and his very self, cannot be my family. Did you hear that? Hello? What is the Lord telling us here? That we can be inordinately attached to our relatives. And He enumerates them: parents, wife, children, brothers and sisters, and even our very own selves. Alam niyo, it is very easy for us to be attached to these people because there are already existing natural ties. Lahat tayo, may mga immediate family. The Rivera family, Santos family, Cruz family, Honco family. They are already existing ties. You know, when I was called to become a Catholic lay evangelist of the Archdiocese of Manila, way back 1989, yung first 3 years ang critical. And I thank and praise God for that. Kung mabalikan ko ito, trauma. I was able to survive. I was able to overcome. Alam niyo, ilang reunion namin sa pamilya na hindi ako maka-attend. Nagtampo na mga kapatid ko. Nagalit ng mga kapatid ko sapagkat hindi ako nakakasama nila. Perhaps sa iba sa inyo, sasabihin na, hindi naman tama yan, mali yan. But that's your opinion. I respect that. Pero, as I've said, yun ang spirituality ko. Yun ang level ko. Pero merong panghigit yan. Are you with me? Yes. When I passed those 3 years na critical, unti-unting nakikita ng Diyos kung sino ka. Palabang ka ba o hindi kay Lord? Alam niyo ko, harvest time na. Matugo na ang dinanas ko sa loob ng 26 years. Ang first 10 years ko talagang puro lindol, bagyong dumadating. Pero sige na. Ngayon, si Lord ang gumagawa ng schedule ko. Talagang naramdam ko sapagkat pumasa na ako sa test niya na na hindi ko bibitawan ang commitment ko sa Kanya. Kahit pamilya pa ang pinag-usapan. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung paano ginagawa ni Lord? Alam niya, pipiliin ko siya kaysa sa reunion pa rin namin. Anong ginagawa niya? Tingnan niyo ha. Araw-araw kami nagtoto. Araw-araw kami may schedule. Yung invitation namin, 6 months before, 5 months before. Tapos pagdating doon sa reunion date ng pamilya ko, 4 days na lang, 5 days na lang, biglang magka-cancel. Nangyari yung ilang beses. Kaya ramdam ko na alam ni Lord, na pag may commitment ako sa gawain niya, hindi ko bibitawan yan. Subok na yan at pinagmamalaki ko. At alam niyo, dahil sa alam na niya, na siya pipiliin ko, nagka-cancel yung community on that particular day para maka-attend lang ako sa reunion ng pamilya. Intindihin ng iba yan. Correct? Katakot-takot at persecutions ang aabutin mo. But tingnan niyo yung persecution. You are being persecuted para sa Kanya. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Nagre-reunion tayo, wala ka. Nanulungkot ako. Maraming lalagpak yan. Naniniwala ka. Dumating ng balikbayan na wala sa Holy Family. Layo muna, may balikbayan kami bisita. Woo! Hallelujah! Hello! Sabi mo sa atin, di ba? I tell you, ako. Ano yung sinigaw na speaker kanina? Do you believe in God? Yung ba yung tama?
Oo, hallelujah. Ang dali sagutin niya, kahit sa Satanas, naniniwala sa Diyos eh. Naniniwala ba kayo? Hello? Naniniwala ba kayo si Satanas? Alam niyan si Lord din eh, si Lord. Yes. Diyos yan. O sabihin mo sa katabi mo, wala kang kaibahan doon. Nagkakasubukan niyan kung paano mo ina-apply na talaga siya ang mahalaga sa buhay mo. Doon nagkakasubukan. Amen mo ba? Pag dumating ka sa sitwasyon, hindi yung nakaupo ka lang dyan, nagpapasarap ka sa aircon at sasabihin mo, ay talaga, I do believe in God. Sa sitwasyon mo makikita yan kung paano mo i-apply yung marinig mo. That's how you learn and that's how you grow. Amen? Okay. So, no wonder the Lord gives us a very strong reminder. We cannot be His followers if we are not ready to turn back to them when the situation warrants it as the only way to follow Him. I've shared this with you so many times. Hindi ko na uulitin. Di ba? Naghingalo ang aking anak. Nasa gawain ako. Naghingalo ang aking first wife. Nasa gawain ako. Sino gagawa? Siguro sa 1,000 isa na. Pero masakit yun sa isa na mawawala ng anak. You want to stay with your loved ones, correct? But yun yung sinasabi, when the situation warrants it as the only way to come. Doon nagkakaroon. Now, how can we know we are inordinately attached to our relatives? Alam niyo, sa totoo lang, minsan nga pag sinigat ka ng anak nawawala ang mag-asawa sa gawain naniniwala ba kayo? Hello? Naniniwala kayo? Yes. Sinigat lang, sumakit lang ibig. Another way, para makita natin, by its manifestation, by example, we become biased in our judgment because the people involved are our relatives. Our minds become blinded to the truth. Isang magandang example, we just condemn people without proper investigation because their opponents are our relatives. O kaya, we neglect to do our duties by checking an evil life, cheating, corruption, and other abuses because the people doing them are our relatives. Subukan mong interviewin si Lani Mercado tungkol sa asawa niyang si Bong Revilla. Diyan sasabihin. Innocent ang asawa niya. Hello? Subukan niyong tanungin ang mga kamag-anak ni Vida. Sasabihin din, inosente rin ang kamag-anak niya. Pamilya. Amen? Somebody stops doing what he used to do before as a Christian, like rendering a specific service or apostolate, praying regularly, going to Mass, and other devotions because his partner, wife, or husband, or relatives does not want them. Buti kayo NA group. Ibig sabihin, bukas na ang asawa niyo sa gawain ito. Amen po ba? Pero sa charismatic community, maraming kawawang misis. Sila lang umaattend kung asawa niyo. At madidinig pa nila sa mga asawa nila. Alis ka ng alis, dahil ka naman napapalang, di ka naman nagbabago. Kaya ka umatin dyan. Pag bumigay ka, di ka naaatin. That's important. Amen? Bagamat sa inyo naman dito, at least open na kayo sa ganito. Kaya lang, hindi maiiwasan. Minsan, on the way na kayo sa Holy Family, dito sa Obispado ng Cubao. Para mas mangyari yan, kahit on the way na kayo, nag-aaway kayo sa sasakyan. Kaya kung minsan, pag umakyat kayo dito, hindi kayo sabay. Nauuna yung babae, tapos yung lakas. Maakyat kayo dito, nakasimangot kayo pa rin. Kasi nag-aaway kayo sa kotse. Tapos pagdating dito, kung nasa ka na siya, mabuti. Tapos pagdating na sabi niya, saan tayo po? Sabi niya, doon tayo po. Hello? Alam niyo, they believe in God. These people believe in God.
So alam nyo, it happens. Tayo nagmamadaka. But there's one thing I want you to know. Hindi mangyayari ito na pahihintulutan ng Diyos magsabay ang mag-asawa makadama ng panalamig sa gawain. Ulitin ko. The Lord will never allow sabay ang mag-asawa manlamig sa gawain. Merong isa manlalamig, pero yung isa patuloy na nagbabaga ang passion sa pagsunod. Diyan magkakaroon ng struggle. Kaya lang sana sabi mo sa asawa mo, sana huwag ikaw pang hinahan. Ang mahirap dyan ay magpa-positive at negative. Naintindihan nyo? Kaya mabuti sabay nyo nakapakinggan ko eh. At least malaman nyo kung sino ang mas malapit makutok ni Satanas kaysa sa ibinakutok. Kaya sa inyo mag-asawa, pag meron isa nyo nagsalita na ng ganito, huwag mo na tayo matin ngayon, tiyakin mo, nakaakbay si Satanas sa kanya. Sigurado yan, may kumipigil. Amen? Huwag kayong patatalo na meron pa rin passion na tumuloy. Ngayon, kung pinipilit ka, pigilin pumunta, iwan mo. Naintindihan nyo? Walang mo. Eh brother, walang magdadrive. Mag-taxi ka! You know, it may sound that I'm exaggerating, no? Gusto kong makakawala kayo sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Alam niyo, iba hindi naiintindihan kung anong pananampalataya. It is an action word. Tandaan mo yan. At dyan tayo kulang-kulang. Tingnan ko ba? Sabi mo sa katabi mo, dyan tayo kulang-kulang. Yung application. Okay? Now, let's go to second. Sa number 1, attachment to persons pa rin po. Ano yung pangalawa? Business or occupational associates. Makinig kayo na may mga business at may mga associates sa business. Pakinggan mo. Sapagkat alam kong may mga baluktot dyan na patuloy na nagbubulag-bulagan. Amen po ba? These are the people who we have to associate with to earn a living. They can be our partners in business or in the practice of our profession. They can also be our business connections or customers, clients. Actually, there's nothing wrong with being related or associated with people in business and in the practice of our profession. Why? Because that's part of life, correct? We have to relate with people. But then, it should be ordinate. Which means, God is on top of all these relationships. Do you agree? Tandaan nyo, malaking hamon to sa mga negosyante, makinig kayong mabuti. Nagtotok ako sa BCBP. Alam niyo yung BCBP? Puro negosyante dyan. Pero sasabihin ko sa inyo ng diretsual to, hindi to paninira sa kanila. Maraming lagpak dun sa hamon ko sa kanila. Merong ilan dyan lumapit sa akin, brother, pag hindi ka nagpadula sa customs, hindi lalabas ang container mo. Correct? Correct? Pag hindi ka nagbigay sa customs, hindi lalabas ang container mo. Ano masasabi mo, brother Chito? Huwag ka magbigay. Eh, hindi lalabas. Eh, di magpalit ka ng negosyo. Eh, brother, nakapagtapos na ako ng 3 anak ko. At meron pa ako pinag-aaral na 3, 2. Sa 2 kong asawa. Dahil naglalagay siya. So, hindi pa rin maayos ang buhay mo. Tama ko ba? At hindi yun eh. Meron akong gustong basahin na hindi pamilyar ang mga Katoliko sa Biblia na ito. Kung negosyante ka at meron kang negative na ginagawa, huwag kang maging kampante sa buhay mo. May bagyong nakalaang darating sa iyo sa hinaharap. Alam niyo, ang propeta, hindi hinahamaan. Kung kayo bilib sa speaker na talagang na-entertain kayo, si Chito Huy. Ibisingin kayo kahit mamuhi kayo sa speaker na ito.
Papapasahin ko na sa inyo. It's biblical. I'm giving you a warning to those who do that. Sabi niya, ang magiging wakas ng masama. Bukod dito, ang kayamanan ay mandaraya. Biblical. Nakukuha ito sa aklat ni Habakuk. Habakuk. Kung gusto niyo mag-quote, ito, Habakuk. In the book of Habakuk, biblical, hindi ko invento, okay? Chapter 2, verses 5 following. Bukod dito, ang kayamanan ay magdaraya. Maraming tao, mukhang kayamanan eh. Amen po ba? Mag-ingat kayo. Kaya tinatanggal ni Lord ang desire ng salapi sa mga totoong nagsiseryosong lumingkod sa Kanya. Nagiging tasteless. Hindi ko sinasabing ayaw, no? Pero hindi nagiging mahalaga na sa buhay nila. Sapagkat nandolo ko yan, okay? Ang masasakin at palalo ay di mapalagay. Wala silang kabusugan, parang bunganga ng libingan. Kaya sinasakot nila ang mga bansa upang masunod ang kanilang hangad sa kanila. Yan ang China. Darating ang araw na silang nasakot ay lalabanan sa Kanya at siya'y lilibakin at uuyamin. Sasabihan nila, kawawa ka, ikaw na nagpapayaman sa pagpapakutang sa iba. Sa pamamagitan ng mga prenda at malalaking patubo, biglang darating ang panahon na ikaw ang siyang mangungutang. Darating ang iyong kaaway at manginginig ka, sapagkat sinalanta mo ang maraming bansa. Yan din ang gagawin sa iyo. Uusigin ka dahil sa dugong iyong pinadana, dahil sa lupaing iyong sinalanta, at sa mga lungsod na iyong winasa. So, verse 9, mapapahama kayong nakikinabang sa masamang paraan. Yung mga, naniniwala kayo maraming mga negosyante nandaraya sa tax. Hello? Sabi mo sa katabi, makinig ka mabuti. Ang dadala. Kilala ka ng Diyos. Hindi kita kilala at hindi ko na kailangan makilala ka. Tinutusan lang ako ng Diyos. Ibahagi. Pero kilala ka ng Diyos. Hintayin mo lang. Malapit-lapit ka na. Alam niyo ang trabaho ng propeta ay laging ganito. Be forewarned! Nagpapaalala sa isang kagimbal-gimbal na kapahamakan na nakalaan sa mga nagpapatuloy sa pagkakasama. Yan ang preaching. You know, a preacher proclaims words most people doesn't want to hear. Amen po ba? Kaya ang preacher hindi hinahangaan eh, noong unang panahon. Anong ginagawa sa preacher? Pinuputulan ng ulo at saka binibitay at pinapako. Amen po ba? Kasi ayaw nila yung napapakinggan nila. Tignan nyo si John the Baptist. He was against adultery. Kaya hinarap niya yung Haring Pilato. Di ka dapat makisama sa asawa ng kapatid mo. Kung sino na kayong preacher gagawa ngayon yan? Takot lang nila. Mga preacher ngayon nangangamot ng likod at saka nang i-entertain. Correct? Hello? Kita nyo may mga tao, bilid na bilid. Pagkabas, ano sasabihin? O, ano gusto na? Kung galing mo speaker, bakit sumakit ang dyan ko sa kakatawa? Hindi mo. You need to wake up. Sa mga inordinate attachment mo, baka nalilibang ka na hindi mo nararamdaman na ginagawa. Okay. Ano pa? What makes it bad and inordinate is when we begin to prefer them to God. Okay? Ulitin ko. Ha? Ang nagpapasama is when we begin to prefer them to God. Like for example, when they ask for things that are not of God, we do not refuse because we are more after the big business deal with them than God. Correct? Correct? When we just keep on giving way to their sinful demands because we cannot afford to lose them as clients. Tama po ba? Di ba meron tinatawag na, ano tawag doon? Yung pag meron kang kliyente, nilalabas mo, ini-entertain mo. Anong tawag? Ha? Representation.
Di ba may allowance ka para ilabas mo, para makuha mo? Ilalabas mo yan. Yun yung sinasabi. When we just keep on giving way to their sinful demands because we cannot afford to lose them as customers. Alam mo yung nag-sharing isang community na pinuntahan ko ng mga negosyante. Umaamin sila dito. They give in to their sinful demands. Ano yung katato? Ikaw kaya? Masasabi mo kaya masama yan? Huwag yan. Or when we just tolerate the unchristian or even sinful, unjust, dishonest, and immoral practices in business because they have been long our business associates or connections. Dahil sa matagal mo ng kliyente yan, sanay ka na dyan na kailangan meron kayong TGIF. Thank God it's Friday. Good time. At alam niyo naman, sa mga negosyanteng matataas na level, ang good time ay hindi kumpleto kung walang hello? Siyempre, alam ko rin yan. Dahil sa ako noon, when I was in service, military, minsan ako na-assign sa isang magandang posisyon, pero hindi ako nagtagal dalawang, wala pa kasi siguro sa buwan, 3 weeks lang. Inspection lang kami. I've shared this with you, na-assign ako ng Mindanao sa combatant officer. Napalik ako ng Mindanao siguro mga 2 weeks, 3 weeks lang sa inspectorate. Mag-i-inspection kami. Yun ang trabaho lang namin. Sarap na inspection. No? Magre-radio na ang Mindanao. Iba Zamboanga. May dadating na inspectorate yan. Apat kami officer na pupunta. Tatanungin kami, sir, saan yung gusto mag-stay? Sa officer's quarters or sa labas? Of course, alam namin na mayroong budget yan. Bakit sa officer's quarters? Sa krami na, daming officer's quarters. Samang-sama na kami sa officer's quarters. Barracks ng mga opisyal, although tigit-tigit ang kwarto, pero barracks pa rin lumalabas. Siyempre, may budget yan. Pagpunta namin yan, i-hotel nyo kami. Mas masarap mag-stay sa hotel. Amen? Hello? Sir, ilan ang gusto nyo? Ilan kayo? 4. Gusto nyo ng dalawa-dalawa sa isang kwarto? No, tigil-tigil sa kwarto. So, kain kayo sa labas, matapos yung magtrabaho. Stay kayo doon ng mga 1 linggo, 2 linggo. Tapos pagdating sa gabi, balik tayo sa kwarto, no? Ito na ngayon. Tatawad, sir, kamusta na kayo? Okay ba kayo? Nakakain na kayo ng dinner? Oo, nakakain na kami. Okay na kami. Nasa kanya-kanyang kwarto na yung mga ibang kasama. Kaya lang malungkot dito. Lonely kami, lonely. Kung nasa bahay kami, naaaliw kami sa mga misis namin. Kahit hindi na sexy yung diretso katawan, at least nagsusyo. Hindi problema yan, sir. Hindi problema yan. Magpapadala kami dyan. Ilan ba kayo, sir? Dadala kami dyan. O sige, dalhin mo rito. Unahin mo ako kasi the most senior ako sa 3 eh. Kaya dadaan mo na sa'yo, bago sa kanya. Normal eh. Nakikibagay. Okay? Parang gandahan mo lang ang rating nila. Okay. So, yun yung sinasabi ng business or occupational associates. Punta tayo sa social relations. Sino itong social relations? Do you have friends? Hello? Yeah. Kayo ba may kaibigan? Yes. Sigurado ba kayo kaibigan niya? Alam mo, kung minsan ang tao dumadabay kaibigan pagka siya'y napapakinabangan, naniniwala mo ako. Diyan mo makikilala mga tunay na kaibigan mo. Kung magaling ka magpautang, maglibre, dadami kaibigan. Yes. Subukan mo maglabas kung konti ang kaibigan. They can be our friends, fellow workers, co-employees, boss in the job, or people we associate with in our recreations, civic, or religious activities. Sa madaling salita, these are the people we associate with regularly in life. Mga kaibigan. To them, we can be inordinately attached.
In what way? Sa paanong paraan? Simple lang, pero maraming paraan. Let me just cite a few of them. Una, when you long to be with them, to the extent of depriving your family, your wife, and children of the time that you ought to spend with them. Makinig kayo. Maraming irresponsible husband. May asawa na, panay pa ang labas sa barkada. Naniniwala mo ba kayo may mga ganun? Araw ng sweldo, ibis na umuwi sa misis na naghihintay sa kanya, sasama mo na sa barkada. Iinom. Uuwi, bawas na. Kasi nag-ambag-ambag. Ano dapat? Pagkasweldo, may asawa ka ng tao, unahin mo pamilya bago barkada. Uwi ka, buong sweldo mo. O mag-uwi ka man lang kahit pansit, pinasaya mo ang misis mo. Mag-uwi ka ng Jollibee, masaya mga anak mo. Hindi. Maraming lalaki makasarili. Hello? Sabi ko sa katabi ko, narinig ko ba yun? Pagkasweldo, saan pumupunta? Ang babawasan ng sweldo, magtitip pa. Bimo mo, saan pupunta yung pera mo? Eh, pera sa bill house, ang presyo ng bill house ay mas mahal kaysa sa tindahan, bibili ka ng bill. Tapos magtitip ka pa, makakita ka lang ng sexy legs. Piece of advice. You're married. Husbands, listen, you're married. Pagkalabas mo sa opisina, tawagan mo misis, honey, sumweldo na ako. Bumili ka ng 12 beer sa tindahan. At pagdating ko, ilagay mo sa tray. At siguro magbuti, mag-short ka na rin. Huwag kayo namatawa. Misis ko naman eh. Walang malis. At least para maiwasan mong matukso. Ano man ang korte na katawan ng misis mo, tisin mo na lang, kasama mo na yan eh. Pasukin mo ng korto, mag-short ka, honey. Sexy naman po. At least, pag nag-tip ka, bigay mo na lang sa misis mo. Hindi ka pa nangumpit. Hindi ka pa nagkasala. Tayo naman sa misis. Mga misis, lalaban niyo naman yung shorts nyo. Ano may sanlibo ito? Amoy mantika. Eh siyempre, maghahanap na amoy kulot ang mister mo. It may sound funny, but you know, it helps a lot. It helps a lot. Kahit pantay na ang hita, binti niya, sige lang. Walang problema mo. Minahal mo yan eh, pinakasalan mo, okay lang. No matter as long as siya pa rin, siya pa rin. Sexy naman. Okay. So, that is attachment to persons. Let's go to attachment to places. Ang lugar mo pwede maging inordinately attached. Now, what are the places to which we can be inordinately attached? Well, there are many depending upon the person's degree of exposure. Alam niyo, bilib ako sa mga kabataan ngayon. Siguro yung mga anak kayo. No? Ang gagaling nila maghanap ng mga masarap na kakainan. No? Dati hindi ka, nakakain ka na ba rito? Magugulat ka. Alam nila. Kung saan masarap, kakain. Mahirap na sa kabataan ngayon, madala mo sa mamunlok. Hindi na nilagagdag yun. No? Ewan ko, ako. Minsan tumatawag pa ng mamunlok. Nawala na nga yung pansiternya moderna ng araw eh. Ewan ko kung inakot niyo yun. Di ba? Eh yun ang mga food na gusto mo. Pero mga kabataan, hindi. Tataasan ka ng kilay. Kabataan din. Dadaling ka sa mga Eastwood, yung mga ganung tipo, sa Glorieta. Hindi na sila masyadong well-versed sa mga Chinese, sa mga Ongping, sa mga Estero. Yan. I love Chinese food.
Yan. Sister. I love Chinese food. Pero mga bata, bayatan, gusto sila burger, fries. Okay, speaking of attachment to places, these places can mean, for example, your comfortable home. Kumisan mahirap din yung maganda bahay, which you cannot afford to live in order to serve the Lord, like doing apostolic work. Alam mo, sa Amerika, madalas ganyan. Pag pagod ka sa trabaho, uwi na. At pag nasa bahay na, hindi na lalabas ka. Kaya tingnan nyo sa Amerika, hindi nakapagkata. Pag umuwi ka, kumain ka ng punan, lumabas ka sa pinto, wala ka makakita sa loob. Nasa loob lahat ng bahay. Hindi ko maintindihan mga tao. Lapad ng garahe, tatlong kotse, nasa labas lahat. Hindi man na pinapasok. Buksan mo yung loob ng garahe, naku, puro bodega. Daming kwarto, ilan nakatira? 2, pag-asawa. Alam mo, meron akong pumuntahan sa Arizona, ang kwarto ng bahay niya, siyam. Ilan sila? 2, mag-asawa. Ilan na anak? 2, may asawa na. Hindi tumira sa kanila. Nagsarili din. Sabi ko, masaya pa kayo sa siyam na bahay? Sabi ng misis, hindi. Bakit? Ang hirap hanapin ng asawa ko eh. Tinanong ko yung asawa, masaya ka ba? Oo, masaya ako. Bakit? Pag nagbubunga nga yun, hindi na niya ako makikita. At ang maganda yung mga kwarto, may intercom. Pipindutin, room number 1. Honey, nandyan ka ba? Kakain na. Walang sasagot. Room number 2. Honey, nandyan ka ba? Kakain na. Wala. Room number 3. Abay, nabunyi siya. Walang sagot. Yung pala nasa balcony, nanonood ng God sa labas. Kumantak pa sa pagtatago sa siya. Hindi mo ba ito? Comfortable mo. Sabi na. John 15:16 says, it was not you who chose me, it was I who chose you to go forth and bear fruit. Tinawag tayo para maglingkod. Tinawag tayo para humayo, hindi para manatili sa tahanan. Amen? Alam niyo, marami naman tao na palaging layas eh. Pero anong pinagkakalayasan niya? Mall, outing, kung ano-ano. Gusto ni Lord maging layas, pero layas sa gawain. Amen po ba? Layas sa gawain. Sabi nga sa 2 Timothy 4:1-2, in the presence of God and of Christ Jesus, who is coming to judge the living and the dead. And by His appearing of His kingly power, I charge you to preach the word, to stay with this task, whether convenient or inconvenient. Correcting, reproving, appealing, constantly teaching, and never losing patience. So, another to attachment to places is place of work. Pwedeng attachment din sa mga posisyon nyo, assignment nyo. We can be so comfortable and at home in our place of work that we don't want to be transferred anymore. Pagka ita-transfer, nagagamit. Ayaw na niya para siya na may-ari ng kanyang hanap buhay. Amen po ba? No one is permanent sa kanyang trabaho because one day you will retire. Amen? At least sa tagpas. Love your job. Alam niyo ang mga Pilipino kahit sa overseas, masisipag. Kilala tayo. Maabilidad ng Pilipino. Kaya maraming insecure na ibang nationality sa Pilipino kasi magagaling ang Pilipino kung well compensated ka. Amen po ba? Pag maganda ang presyo, masipag ang Pinoy. Pero pagka tinipid mo at binarat mo ang Pinoy, bubulak-bulang ka niyan. Ganyan ang Pilipino. Hindi ka mananalo sa kagulangan. Ganyan ang Pilipino. Alam niyo, ako po nanggaling noong February sa Doha, Qatar. At nakita ko ang buhay nila doon. At nag-talk din ako sa mga runaway, mga minalas doon. And after being in Doha, nakita ko maraming mga Pilipino nag-e-excel. Magagaling. Gusto-gusto ng mga Arabiano, mga Arabo.
Then ako'y nanggaling din ng pag-uwi ko galing Doha, after a few weeks, lipat naman ako ng Brunei. Gusto ng mga Arabiano, mga Arabo. Then ako'y nanggaling din ng pag-uwi ko galing Doha, after a few weeks, lipat naman ako ng Brunei. Ganun din. Ang mga tao doon, na may makarami ang Pilipino, magkagaling ang mga Pilipino. Kaya nga sabi ko nga detach ako maging sa aking pamilya. Sapagkat nung umunta ako ng Brunei, that was April 16 up to April 24. Siya naman dating ng aking may bahay from the States ng April 19. Imagine, dadating sa Pilipinas, wala ako. Sa normal na utak ng tao, kailangan nandun ka. Dadating misis mo, minsan na mga umuwi ka, mga 2 beses na sa isang taon. Pero hindi yun. Alam na namin dalawa at usapan namin that the ministry must go on. Kung sa showbiz, uso yung the show must go on. Lalo sa ministry! Hello! At doon kayo pagpapalay. At pinagpala naman kayo. Dahil sa pag-uwi ko naman, right after my Brunei, nag-Singapore kami para naman magkaroon kami ng lalim na pagsasama. Amen? Okay, so, let us move on. Sabi nga, the Lord wants to use us more powerfully somewhere else, but He cannot because we have already become so attached to our present assignment that we don't want to leave the place anymore. And this can be easily happen even in the ministry. Minsan, ayaw mo nang umalis sa isang ministry mo. Kaso yung head sir, pag nakikita yung potential na pwede kang halimbawa ay maging speaker. Like for example, in my community, yung aking head ng music ministry ko, at the same time, speaker siya. Dahil nakita ko mas madami pakikinabangan siya sa pagtutok, paghayo, lalo na may mga chapters kami all over. So gusto ko pahayuin para mahasa. So hindi niya nakita yung wisdom na pinalitan ko siya as the music ministry coordinator. Minasama! At nagpetisyon, nag-rally. Yung mga members na bakit ko daw inalis. Ganun ba? O sige. So sinabi ko, okay. Gusto niyo siya, ayaw niyo siyang pakawalan. Gusto daw. At siya naman sumama, o sige, lalagay na kita dyan. Diyan ka natatanda, diyan ka nayayako. Yung opportunity mo makahayo, buburahin ko na sa isip. So, doon ka na. Kung magkaroon ka man ng to, dito na lang sa loob ng community. Pero hindi ka na pwede pupunta ng Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil hindi mo naabot ang wisdom ng headset. Alam niyo sa community, marami reklamador, naniniwala ko. Kumisan din yung maintindihan ng mga elder ng headset. Sapagkat hindi naman ka na-explain sa inyo. Diyan natin-test ang obedience. Lahat ng sumunod kay Kristo, hindi na ka ng Lord, sigurado ba kailangan tayo pumunta doon? Hindi pwede. Kaya obedience to God's will, even if we do not understand. Amen po. So, ang ganito na lang. Yung opportunity mo umangat sa level ng spirituality mo, pinigilan mo. So, ang ganito na. Okay, ano pa? Attachment to places. Si Abraham, kilala niyo si Abraham. Abraham became the father of God's people. Okay? And he was mightily used by God because he was not attached to the place of his parents where he was already well established. Dapat andun na lang siya, sarap na ng buhay niya ron Remember when God told him to go to an unknown land, hindi man lang sinabi ng Diyos kung saan siya pupunta. Abraham left without any hesitation. Nakalagay yan sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Ang sabi nito, the Lord said to Abraham, go forth from the land of your kinsfolk and from your father's house to a land that I will show you. Walang specific place. Hindi siya nagtanong, Lord, saan? No. That I will show you. Abraham went as the Lord directed him. Sumunod siya. At ito maganda. Abraham was 75 years old when he left Haran. 75 years old na! Humahayo ba? Oh, hallelujah. Sabi mo nga sa katabi, ikaw, ilang taon ka na? Hindi ka pa humahayo ka na. Hindi ko pwede sabihin, senior citizen na ako. No!
Alam nyo, may isang bagay na gusto kong diinan dito. Bago nyo maisip to, iniisip dito ng ibang speaker na katulad ko. Yung iba inaatake na sa puso, yung iba na-operahan na, at minsan papayuhan ka pa na sasabihin, alam mo brother, ito, common sa atin to. Pag tumatanda na, medyo hinay-hinay na. Naririnig nyo? Naririnig nyo? Answer me. Yes. Pipiliin ko ang kakaiba sa marami. I don't buy. Utak tao yan. Pero sa utak spiritual, sundan mo to. If you really want to fight and die for God, you must go all the way for the glory of God. Do you agree with that? Yes. Pero hindi yan ugma sa sinagot yung una. Magkaiba yun. Kung mamamatay din lamang ako, maganda sa labanan ng ministry. Amen po ba? Kung tawagin sa militarya, KIA, killed in action. Kaya maraming martir. Si 75 na ito, dapat payuhan din si Abraham ng mga speaker na ito. Abraham, hini-hini ka na lang ha? Kasi sobra ka na sa senior citizen. Ito! Sino mas susunod? Ikaw, nakapwa mo tao, magpapayo sa iyo, hini-hini ka lang? O itong si Lord na nagsasabi kay Abraham na 75 years old, lumayo ka? Are you with me? Sila nga, ang babata pa, nagkasakit na. Ayan ko, 61 na. Ito pa, malakas. O ibibigay ko sa kanya, huling-huling spurt ng energy ko. Ayan mo ba? Para pagdating ng panahon na na-bedridden ako, wala akong pinanginayangan na hindi ko ginawa for the glory of God. Mahirap maratay sa balik ng karamdaman na itong sinasabi nila. Sana kung malakas pa ako, nasama ako kay Brother Chico. Maraming nakaka-realize kung kailan hindi na pwede. Hindi? Alam niyo, marami ko na-encounter na gano'n. Alam mo, brother, kung gagaling lang ako, sasama na ako sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw kitang magkagaling. Ayaw kitang magkagaling. Kasi meron tayong pinipili na oras at panahon kung kailan mo lang ibibigay ang iyong serbisyo sa Diyos sa Holy Family. Kung tatanungin ko kayo, kayo ba'y handang maglingkod all the way sa pamamagitan ng community nyo ng Holy Family? Talaga, ha? Alam nyo, diyan magaling ang tao eh. Sumagot ng tama, pero hindi gagawin yung tama. Agree kayo? Marunong sumagot ng tama, pero hindi gagawin yung tama. Sino, mga ilang percentage, Brother Chito, hindi gagawin yung tama? 75%. Only the 25% ang gagawin yung tama. Yung 75% hindi gagawin yung tama. Ngayon sabihin mo sa kapatid, alin ka kaya doon? Sa 75 o sa 25? Yung nagsasabi sa 25, yan ang mga talagang nasa 75. Mga nagtatago yan. Pero yung hindi kumitibo, yan yung mga nag-iisip, pumasok sa 25. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, well. Okay. Ano pa? House of pleasure and vices. Gambling dens, casinos, nightclubs, other places of sin in general. One can become so attached to these places that he would rather abandon his duties to God and his family than stay away from these places. Sa palagay ko, marami sa inyo dito, hindi na nagkakasino. Matsyong sa bahay, siguro paminsan-minsan. Ano pa? Places of recreation, like beaches, clubhouse. Now, don't get me wrong. Even in the monastery, even in the seminary, there are recreations. Kahit mga seminarista may recreations. May bilyaran sila, may karaoke sila, may videoke sila, nagsuswimming sila. Okay yan, no problem yan. Now, what makes it inordinate? Ito yan. Pag nag-announce ang Holy Family, meron tayong outing, daming sasama. Pagtatawa kayo, oh, may outing ang Holy Family sa beach na ganito. Oh, sige, sasama kami, kailan. Pero pag prayer meeting, pag outing, andun. May ganon. Yun lang ang anniversary. Hindi nyo napansin pag anniversary, dumadati kayo. At yung mga matagal yung hindi nakikita, nagdadatingan.
32 years na po. Kung kamusta na ito, mabuti. Oo, mabuti yung matanda. Oo nga, ilang beses kayo nasa isip ko. Gusto ko na talaga ito. Matanda. At ito nang simula na magkakasama-sama tayo ngayon. Talaga, oo, beso-beso. Asa ko ng prayer meeting after the anniversary, makikita mo ang yan. O ito, sister, ha? Na kami. Pag di pa sa mga dalawa, tatlo, wala na naman. See you next anniversary. Marami. Alam niyo sa totoo lang, I'll be very honest with you. Madali mo makita sa tao kung ano siya. Tingnan ko ba? Hindi pala mahirap. Noon na mahirap. Ako nga I have the gift. Magsalita ka lang sa akin, makikita kita. Hindi ako kikimo. Magsalita ka lang ng 15 minutes, mahaba na 20 minutes. Mag-engage ko na ang spirituality. Because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Kung ano ka, ikukontre niya ang sasabihin. Turo ng mok niya. Mas magandang makinig ka lang sa tao. Kaya mo siya magsabi. Lalabas ang kanyang pagkatao. Kaya kayo mga babae, medyo hinay-hinay kayo kasi makikilala kayo agad. Madali kayong makilala. Kung marunong ang kasama nyo, patungkol lang. O, ano pa? Let's go to the last one. Attachment to things. Attachment to things. What are the things to which we can be inordinately attached? These are our earthly possessions. Possessions. Our material wealth, like money, jewelries, and other things, which we treasure so much. Marami hong mahilig sa alahas. Hindi masama yan. Pera, hindi rin masama yan. Ari-arian, hindi rin po masama. Walang masama nga eh. Okay? We can be so attached to them that we already prefer them to God. Pwede na yun. Yun ang magpapasama. Mas pinipili mo na ang ari-arian kesa sa Diyos. And we have a clear case of this in the Bible that is written in the Gospel of Mark chapter 10 verses 17 to 27. Ano sinasabi? This is the story of the rich young man who came to Jesus. Are you familiar with the story? Alam niyo, ang ganda ng story na ito. Alam niyo bakit? Kasi itong binata lumapit. Sabi niya, Teacher, ano ang pwede kong gawin para maabot ko ang buhay na walang hanggan? And in passing, Jesus was passing by. He didn't stop yet. Di pa siya window. Para bang hinahabol siya ng mayamang binata. Teacher, ano pwede kong gawin para makamit ko ang buhay na walang hanggan? Habang naglalakad sila, sabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsasaksi ng mali. False witness. At igalang mo yung ama't ina. Then, sumagot siya. Nagawa ko na yan! Mula sa pagkabata. Aba, praise God. Mukhang nag-aaral sa Ateneo. Nag-aaral sa Catholic school. Naturuan ng mga katikista, mga religion teacher. Eh sa public school, wala naman yan. Nagawa ko na yan mula sa pagkabata. And Jesus stopped. Sabi sa Bible. And Jesus looked at him with love. Bakit? Tinignan siya ng may pagmamahal. Because Jesus knew, nung sabihin niya, ano pa ang pwede kong gawin? Nagawa ko na lahat yun. Sapagkat nakita ni Jesus ang design niya for perfection. Amen? Perfection na ang gusto niya. Kaya si Lord gusto niya tayo lahat. Naisin natin maging perfect. Remember, God is holy and He wants us to be holy. Kaya natignan siya. Sabi ni Jesus sa kanya, isa na lang ang kulang mo. Perfect ka na. Isa na lang. Ano ito? Umuwi ka. Ipagbili mo lahat ng iyong alikain. Ipamigay mo sa mahihirap. At bumalik ka. At sumunod ka sa akin. At
makatanggap ka ng 100-folds sa kabilang buhay at sa mga panahon na. Ano naging itsura na? Umabaho ka. Napindot, nasundot ang kahinaan. Mapilitan. Sabi niya, sell everything. Everything. Minanapan niya ang ari-arian na yun sa kanyang mga ninuno. And then, sell it all. He left. He left with a heavy heart. Amen? Kaya sabi nga ni Lord, napaka-imposible sa isang mayaman. Mabuti pa ang kamelyo makakalusot sa butas ng krano kaysa sa isang mayaman na hindi mabitaw-bitawan sa puso. My dear brothers and sisters, sa psychology ng Diyos, o sabihin natin sa philosophy ng Diyos, hindi naman yung gagawin dukha ang sino mang iwanan ng ako, honestly speaking. I know myself, that's why I testify as a servant of the Lord, what I did. I left everything when I was 36 years old. I was in the peak of my career. I left everything. Literally. Alam niyo, pag nag-uusap kami ng mga speaker, at pagkwento na sila ng gusto nilang kwento masarap makisaw-saw sa kanila. Kami pag nag-copy. Yung iba, pinagmamalaking full-time. Pero, pag-aralan ko mabuti, nag-full-time siya, nung siya ay mag-resign ng 20 years of service, may tinanggap din tayo. Hello? Pero ang tapang ng dating, nag-full-time. Pero nung mag-retire, di ba may tinatawag na 30 years retirement? May optional, correct? Nag-offer ang kumpanya ng ganito, nag-retire, tapos sasabihin ng full-time na sila. Ako, grade 3 ang panganay ko when I retired. O sige nga, pag-aralan mo mabuti. Ano mas malalim na nagtiwala sa Diyos? Yung nag-optional o yung nasa peak ka? Magkaiba yun. Pero nakaraos. Full time. Oh, hallelujah. Do I look poor? How do I look? Ay, masarap ka. Are you sons and daughters of God? You will never be poor. You will never be poor. I give my tithes. Do you give your tithes? Answer me. Yes. To your community? Yes. Magpataas kaya ako ng ito. Do you love your community? Yes. Are you sure? Yes. Then religiously give your tithes. If you're not giving your tithes, I doubt of your love to your community. I don't judge you because I do not know you, but I will tell you straight from your heart. If you say you love your community and you don't give your tithes, ikaw yung tao naghahanap ng pakikinabangan mo sa community pero hindi ka magbibigay ng pakinabangan ng community sa iyo. You're no good. And I don't feel sorry of saying that because there are lots of fake followers of Christ nowadays. Amen? Ang mga fake followers, hindi natin kabayan siya. Magpakatotoo ka. Walang ibang tutulong sa community nyo na source ng belongingness mo, kundi ikaw mismo. Kaya ang walis, pag tinali mo, lumalakas. Amen po ba? Ang walis, pag tinali mo, nakakalinis ng dumi. Pero kung nag-iisa ka, walis, wala kang magagawa. Sabi mo sa katabi mo, panis ka. Amen? If you love your community, that's one way of showing you love the Lord. You help your community. Amen. Hindi na po pwede yung tayo mo at saka yung tayo mo. Takto yan, takto tilo. I tell you, the young rich man wanted to follow Jesus, but his love for his material wealth was more than his love for the Lord.
Amen? Lumabas ang totoo. Alam niyo, sa totoo lang ngayon, nangyayari din sa atin yan. Lumalabas din ang totoo. They cannot go out of their way to prove that they love the Lord. Ay, teka, di pala ako pwede. Oh my God. Forget your appointments. Ako mahirap yan, grabe. Ayan nga, kaya malakas ang loob ko. Wala na akong pwedeng appointment sa business world. Wala na, cut off na ako. My only business is to introduce Jesus to others. Amen? Does it sound crazy or do you think that is the right thing? Alam ng tao yan, but they will not do the right thing. Because they're still afraid to be touched. Hindi naman tayo inahato nila tanggalin lahat. Depende yan eh. Pero ang gusto lang ni Lord, always, tulangan naman ang sinasabi ko lagi, unahin mo siya. Yun lang yun. Keep your businesses. Unahin mo siya. Huwag kang mangatwin. Kung ikaw nilitumbong mo sa boss mo, mangatwilan. Sa Diyos hindi ka kinakabahan, mangatwilan. Hello? Mahiyan ka tayo. Inan ko ba? Yan yung lagi ko sinasabi. Kung yung opisyal ko, kurap din. Babaero din. May anak sa labas, sinusunod ko. Yung buwisit na yun. Bakit ang Diyos na napakabanal na alam natin na nagkakasundo tayo na siya'y banal, hindi natin masunod? Sabihin mo sa katabi, tapos lakas mo magsabing mahal mo. Panahon natin ngayon, mas mabuti pang patunayan natin na mahal mo siya kaysa sa sinasabi mo. Amen po ba? So brothers and sisters, unless we cut all attachments to our possessions, we cannot go forward to the Lord and family. Keep that. Many are first will be the last, and the last will be the first. Pwedeng sabihin yung 32 years ka na sa Holy Family. Tandaan nyo, pwede ko rin sabihin bonsai ka. Amen po ba? Alam mo ba yung bonsai? Kaya many are first will be the last, and the last will be the first. Walang seniority sa gawain ng Diyos. Sa parokya, daming ganyan, patagal na. Bonsai. Sabi ko sa katabi ko, ingat ka. Baka matulad ka kaysa kayo, bonsai. Hindi na lumaki. The truth is, we just don't care to follow Jesus at all. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart is also. Kaya ingat tayo. Amen? If we really want to follow the Lord, we need to keep reminding ourselves that Jesus is our treasure because we are in the midst of material things. We must strive to develop in us the right Christian attitude towards our material possessions. And I do believe, as you sang before, earlier, God is good all the time. Amen? And I do believe that God is really good all the time. Kaya nga, ngayon ko nasasabi, after all the storms in life, after all the hassles, sufferings in life, nakita ko na ngayon ang sarap mag-ibig sa Diyos. Our God is an answering God. He blesses His servants. Amen? Amen. Let us all bow our head and worship. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty, ever-living God, we give you thanks and praise for this wonderful evening. I pray, Lord, for you to bless this community, especially the leaders, the elders of this community, to continue shepherding the flocks you have entrusted to them. Naway, Panginoon, na ang community ito ay magmingming ng liwanag ng iyong anak na si Jesus upang mahikayat pa po ang ibang pamilya na hindi pa po lubusan kinikilala. Empower them, Lord, with your Holy Spirit so that truly
the power of your Spirit will manifest through them to be able to reach out to other families out there. Alam namin, Panginoon, na tinawag mo kami upang maging saksi ng iyong kapangyarihan, maging saksi ng iyong kabutihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng miyembro ng Holy Family, hindi lang po financially pantustos ng kanilang kabuhayan, kung hindi pagpalain mo sila ng kagalingan sa kanilang mga physical na karamdaman, at pagpalain mo sila ng mabubuti at magandang kalusugan upang sila'y patuloy na makapaglingkod sa iyo. Ganon din, Panginoon, naway maghari ang pag-ibig at pagmamahalan sa community ito hanggang sa loob ng kanilang tahanan. All this, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Mother Mary, help of Christians. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po.